Magandang hapon po. Hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Iginit po yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya kanina sa Palawan. Sa gitna ng isyu ng ating pagtatanggol sa teritoryo, inihayag din ng Pangulo na hindi raw din tayo magpapasupil at magpapaapi. Mula sa Palawan nakatutok live, si Joseph Moro. Joseph. Ivan, hindi gusto ng Pilipinas ang gera pero hindi rin daw tayo magpapagapi. Ito ang sinabi ng Pangulo sa mga sundalo na hinaras ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. Here represented to Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey S. Facundo. Ginawaran ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo ang naputulan ng hinlalaki ng harangin ng China Coast Guard, ang Rotation and Resupply Mission o RORE sa Ayungin Shoal noong June 17. Nasa AFP Western Command sa Palawan ang Pangulo para bisitahin din ng mga sundalo, mag-iisang linggo matapos ang salpukan ng China at Pilipinas. Bago ito, nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya ni Facundo na personal na makausap ang Pangulo. Kinausap din ng personal at ginawaran ng Pangulo ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang mga sundalo mula sa Philippine Navy at Marines na nagtangkang mag-rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Kasama ng Pangulo si Defense Secretary Gilberto Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa stage, nakabato ang video ng mga sundalong nanonood mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinapurihan ng Pangulo ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sa harap ng mga marahas na aksyon ng China Coast Guard. Noong June 17, pinagsisigawan ng China Coast Guard habang tinututukan ng mga matutulis na bagay ang mga sundalong Pilipino. Binutas at inakawan ang mga bangkang dala ng Philippine Navy. I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Sabi ng Pangulo, hindi nang uudyok ng gera ang Pilipinas. Ang gusto raw ng gobyerno ay makapagbigay ng payapa at masaganang buhay para sa bawat Pilipino. Pero hindi raw ito katumbas ng kahinaan. Patuloy rin daw maninindigan ng Pilipinas. Ayon pa sa Pangulo, ang pananatili ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng pagsang-ayon o pagtanggap sa nangyayari. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Ipinakita raw ng mga sundalong Pilipino na ang diwa ng pagka-Pilipino ay matapang, determinado at compassionate. Tiniyak ng Pangulo na nasa likod nila at kanilang pamilya ang bansa. Hindi raw namimili ng panig ang Pilipinas bagamat walang binanggit ng mga bansa ang Pangulo. Bukod sa mga medalya, ayon sa Malacanang ay binigyan rin ng Pangulo ng financial assistance ang mga sundalo. Ivan? Maraming salamat, Joseph Moro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete bilang Education Secretary. At nakatutok si Marisol Abdraman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko.
And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba gugugulin ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng isang babae sa Maynila. Ang sinasakyan motor ng biktima nasalpok ng isa pang motor. Nakatutok si Jomer Apresto. Kita ang motorsiklong ito na mabilis na lumiko pakaliwa papunta sa kanto ng Medel galing Pedro Hill. Pero bago siya tuluyang makaliko, isang motor ang kanya nakasalpukan. May narinig ako ng sumalpok, medyo malakas. Yung paglingin ko, nakita ko agad na yun nga, dalawang motor nagbangga. Nakita ko yung babae nandoon sa dulo. Nahagip sa CCTV ang pagtilapon ng babaeng angkas at ilang metro din siyang nagpagulong-gulong. Naisugod sa ospital ang babae pero hindi na siya umabot ng buhay. Yung nagmamaneho naman ng isang motorcycle, dinala ng orthopedic hospital para magkaroon ng medical attention. At ganun din, yung isa rin na nagmamaneho nito ay sugatan din. Ikakasal sana sa darating na Setyembre ang magkaangkas na biktima. Nasa kustodiya naman ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng nabanggang motor. Bibili raw sana siya ng pyesa para sa kanyang motor noong mangyari ang aksidente. Nung malapit na ako doon sa may pinakalilikuan ko, saka ako napansin na matantulin nung motor. Humingi rin ako ng tawad, hindi ko rin naman po ginusto yun. Sa ngayon ay nasampahan na raw ng reklamong reckless driving resulting to homicide ang naturang driver. Kita man ng kagawad sa Barangay 876 sa Santa Ana, accident-prone talaga ang kanilang lugar dahil sa mga paliko dito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Dahil sa malakas na ulan, natapos na maaga ang Pride Festival kagabi sa Quezon Memorial Circle. At dahil sa dami ng mga dumalo, bumigat ang daloy ng trapiko sa paligid at maging sa EDSA. Nakatutok si EJ Gomez. Inabot na ng hating gabi ang tinatayang 200,000 tao na nakiisa sa Love Laban to Everyone Pride Festival. Ang traffic hindi lang sa paligid ng Quezon City Circle, pati ang kahabaan ng EDSA damay din. Marami sa dumalo ang na-stress sa biyahe papunta at pauwi. Gaya na lang ni Alessandro na galing ng Makati. At sa probinsya pa raw ng Rizal siya uuwi. Sa MRT pa lang po, sobrang siksika na po talaga kami. Maging si Lady, hirap daw sa pagpara ng jeep. Halos lahat ng jeep is punuan. Nakuhanan niya ng motoristang sisa na kapwa ininda ang matinding traffic patungong Quezon City. Wala na silang masakit. May ilan na sinubukang magpara ng taxi pero ilang beses tinanggihan. Gusto po nila 400 po. Pag regular po, 200 pesos po. Iba po namimili po ng pasena. Meron din namang nagtiis sa matagal na paghihintay at mahabang pila para sa libreng sakay ng Quezon City LGU. Para makatipid na rin po ng pamasahe. Sa isang pahayag, sinabi ng Quezon City Government at Pride PH na nakompromiso ang inihandang concert. Nabasa kasi ang electrical at sound system ng stage dulot ng malakas na ulan, dahilan para tapusin ng mas maaga ang programa. Ang ibang dumalo, itinuloy ang selebrasyon sa Pride Night Market sa Matalino Street at nagdaos ng dancing at singing lip-sync showdown. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.